Hindi po ako titigil sa pag-follow up at pagsulong ng Department of Disaster Resilience. Alam nyo, ang hirap pong mabahaan, masunugan, putok ng bulkan, lindol, buhawi. Dapat po meron na tayong sarili at maayos na departamento na nakatutok lang talaga sa disaster-related na mga ganito, pangyayari, no? Halimbawa, bago pumutok ang bulkan sa Mayon, meron departamento nakatutok, preposition of goods kaagad, coordination with agencies, departments. Ilikas sa mga kababayan natin sa ligtas na lugar, preposition of goods, At saka alam mo, ang bansa natin, dekada na. Ilang dekada na tayo. At alam natin, ang bansa natin, isa ho ito sa pinaka-disaster prone na bansa. Bakit to? Tayo ang isa sa pinakamadaming bagyong dumadaan eh. Bagyong dumadaan, lindol na dumadaan, ano pa po? El Nino, El Niña, lahat na ng El, elepante, ganun. Helicopter. Hindi totoo po. Sabihin, ano na ho ito eh, taon-taon na ika nga eh. Taon-taon na ho nangyayari. And yet, hindi tayo natututo, no? Tama, mali. Hindi tayo natututo. Dapat matuto na ho tayo. Dapat matuto na po tayong gawin na natin tong departamento na to. Para pag tama si Senator Bongo pagka may alam na disaster, ready na lahat. Ko-coordinate niya na, DSWD, ready na kayo. Ito gagawin natin. Pag alis ng bagyo, agad-agad, dating na kagad. Kasi merong departamentong namamagitan. Ibig sabihin, siya yung nagko-coordinate sa lahat. coordination with LGUs. Pag alis ng bagyo o pagputok ng bulkan, kung puputok man, restoration of normalcy kagad, rehabilitation efforts kagad. Hindi yung task force naman. Tingnan nyo nangyari sa Manila ngayon. Pagbaha, yung coordination, of course, meron namang NDRRMC. Pero iba talaga yung cabinet secretary level. Pag sinabi ng presidente, ikaw, secretary ng Department of Disaster Resilience, maiwan ka dyan. Ikaw nang bahala. Coordinate mo yung pagkain, coordinate mo with the AFP, coordinate mo with Coast Guard. Pansinin nyo, pag tuwing merong mga baha, tawag dito, sino bang hanapin namin? Kanino ba kami hingi ng tulong? Hindi nila alam. Pero pag may departamento, yun na po ang tatawagan nila. Katulad na lang po sa OFW, na isinulong ko rin po noon, Department of Migrant Workers para sa OFW. Noon, nananawagan sa radyo, telebisyon, Facebook, ang OFWs. Ngayon, meron silang departamentong tatakbo. Ayun. Hindi, tama. Diba? Tama yun. Yung comparison niya. Dati, hirap na hirap. OFW ba? Ano ba? OWA. DOLE. DFA. Ngayon, hindi na. Basta any OFW concern, any migrant workers concern, ang takbo dun sa DMW. Diba? Yung Department of Migrant Workers. Ganun na lang eh. Dahil nga sa sinulong niya ni Senator Bongo nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong isinusulong niya sa disaster resilience, importante ho yan. Sana naman matuto na ho tayo. Matuto na ho tayo. Paano kung may sumunod pang bagyo? Sana naman wala kasi gusto ko mag-ride. Lalapitan sa abroad, hingan ng tulong. Madaling maalala, Department of OFWs or Department of Migrant Workers para sa OFWs. Ito namang isinusulong natin, Department of Disaster Resilience po. Ngayon, pangalawa, sinusulong ko rin po ito, mandatory evacuation center. Maayos, malinis na evacuation center sa mga probinsya at munisipyo. Katulad kanina, pinuntahan namin ni Mayora, meron kayong bagong evacuation center dito, tinayo ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Dapat meron tayong maayos na evacuation center. Bago pa dumating yung bagyo, naka-preposition kaagad yung mga pagkain doon. Komportable, hindi sila magkasakit dahil may mga gamot na po naka-preposition sa evacuation center. Ito yung... Ang galing Ang galing ng utak ni... Alam nyo kung bakit ganito utak ni Senator Bato? Kasi siya yung hands-on dati. Siya yung siya yung... Alam mo yun, siya yung... Then, naalala ko kasi ito noon, yung time na humihingi ng tulong si Mocha sa mga OFW, itatawag niya si Senator Bongo. Alam niya yung mga concern ng mga OFW, kaya nga itinayo niya yung DMW eh. Diba? Ito, sinasabi niya, dapat meron na bawat LGU, pag ginawa niya yung batas na yan,
na pinupush niya yung batas na yan, sana aproban ng mga ibang senador, magkaroon na ng bawat LGU naka-ready na. Hindi yung, may bagyo. Tanggalin lahat ng gamit niyan sa eskwelahan na yan para maging evacuation center. Hindi ganoon. 'Di ba? Dapat magkaroon talaga ng isang, magtatayo tayo dito. Kasi tandaan niyo sa bawat probinsya, bawat city, may mga lugar naman dyan na government property. Tapos, kasi pagka sinabi mong batas yan, popondohan ngayon yan. So, pag pinondohan yan, gagawa ng evacuation center dyan, naka-ready na yan. Pag bumagyo, may mga gamot na, may mga pagkain na, nandun na, ready na. Alam nyo kung bakit yung mga kababayan natin ayaw umaalis sa bahay nila? Kasi ang pangit ng evacuation center. Kung maganda yung evacuation center, magtayo ng magandang evacuation center, sigurado ako baka magunahan pa yung umalis doon sa kubo nila. Kasi nga maayos naman yung pupuntahan namin eh. Kasi alam mo minsan yung ginagawa ng iba basta maitapon lang. Alam nyo kung bakit ganon? Kasi hindi prepared yung LGU. Ang nangyayari, magpe-prepare lang pagtapos na ng bagyo. Kaya walang tubig, walang paliguan. Kaya ang baho-baho minsan sa evacuation center. Dapat prepared na. May mga building na, maayos na CR, maayos na tulugan. Para pag alam mo ng babagyo, alis na kayo sa lugar nyo, dito muna kayo. Tapos balik na lang kayo. Yun eh. Ang ganda ng plano ni Kung hindi sana pinupolitika ng gobyerno talaga ito, no? Hindi talaga. Kung hindi pinupolitika ng gobyerno, itong mga ganitong klaseng senador, sana, ganda sana ng mangyayari sa bayan natin eh. Pangalawang bill na isinusulong ko, Mandatory Evacuation Center or Ligtas Pinoy Centers Act. Marami pa akong batas na isinusulong, lalong-lalo na po health-related bills, no? Upgrading of hospitals, hospital beds, renaming at pagtatayo ng mga hospital sa mga probinsya. At asahan nyo, isusulong ko dahil naniniwala po ako, health is wealth po. The more we should invest sa ating healthcare system. Ayan. So, health is wealth. Totoo naman po yan. Kaya nga, Senator Bongo, alam ko medyo busy ka pero suportado ng mamamayan yan, yung Department of Disaster and Resilience. Sana talagang suportahan ka at huwag kang politikahin ng ibang mga kakapwa senador mo. At saka yung evacuation, perfect po yun. Dapat talaga. Dapat hindi nga sana evacuation na tent-tent eh. Sana talagang, alam mo yun, kahit maliliit na unit, tapos parang condo siya, na building, tapos may mga maliliit na unit for evacuation. Not really to live, but have a decent place to go pag bumagyo. Hindi yung para kang tinapon, walang CR, walang tubig. Talaga nga namang hindi papayag yung mga kababayan natin. Mas komportable pa sa bahay nila. Kaya maganda ho itong naisip ni Senator Bongo. Sana talaga magtuloy-tuloy ho ito.